Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nakita kong artikulo ng PEP, itong Philippine Entertainment Portal. Kasi mga kababayan, ito babasahin ko yung headline nila. Ito raw Tape Incorporated ay naniniwalang associated na ang Itbulaga kina Paulo Contis, Isko Moreno at iba pang mga bagong host. At dun sa sa ilalim ng headline nakasulat, Paulo Contis target ng mga fake news kaugnay ng Itbulaga trademark issue. Tapos dun sa artikulo nandiyan yung picture ng mga host at ito yung caption. Ito raw Tape Incorporated Legal Counsel na si Attorney Maggie Garduque. O sabi ni attorney, associated na rin naman po at tinanggap na ng taong bayan ang Itbulaga, na ang Itbulaga ay mayroon ng mga bagong host na pag naiisip nila ang Itbulaga, hindi na TBJ ang iniisip nila. Ang iniisip na raw nila kapag nabanggit ang Itbulaga ay etong si Paulo Contis at etong si Nayorme. Sabi ni Attorney Garduque. Alam niyo mga kababayan, ngayon ko lang nalaman na ito pa lang si Attorney Maggie Garduque, itong legal counsel ng Tape, ay hindi lang abogado. Komedyante rin pala to. Kasi nagpapatawa mga kababayan eh. Biruin nyo, sabi niya, eto raw taong bayan. O ito mga Pilipino. Yung taong bayan. Kapag binanggit daw ngayon, kapag binanggit daw ang Itbulaga, hindi na raw TBJ ang naiisip nila. Kapag sinabi yung Itbulaga, panood mo ba Itbulaga? Oo. Sina TBJ. Hindi na raw ganun. Kasi ang nangyayari daw ngayon, kapag binabanggit ang Itbulaga, ang naisip na raw nila ay si Paulo Contis at si Yorme. Yan. So nagpapatawa etong si Attorney Maggie Garduque. Si attorney talaga. Magaling pala tong mag-comedy. Kala ko abogado ka lang. Komedyante ka rin pala. Kaya mga kababayan, kapag binanggit ang Itbulaga, ano naisip nyo? Kasi sabi ni attorney, naisip niya raw si Yorme saka si Paulo Contis na. Nung nakaraan lang, kakasabi pa lang ng manager mismo ni Paulo Contis si Lolit Solis. Diba sabi ni Lolit Solis, kapag binanggit ang Itbulaga, ang unang pumapasok sa isip ng tao, TBJ. Ibig sabihin, sinungaling pala ito si Lolit Solis. Nagsisinungaling pala itong manager ni Paulo Contis. Kasi sabi ni Atty. Maggie Garduque, hindi na raw TBJ ang naiisip ng tao kapag nababanggit itong Itbulaga. Si Paulo Contis na raw. At itong si Yorme. Nagpapatawa. Pinasok na rin pala nito pati pagko-comedy. Siguro ayaw na niya mag-abogado kasi malamang naisip niya baka lagi siyang matatalo. Kapag medyo pumangit ang kanyang karir sa pag-abogado, papasok na lang siya bilang komedyante. Grabe naman. Patawa. Ito, pag-usapan natin yung mga meron daw kasing mga fake news na kumakalat at ang pinaka-biktima raw ay itong si Paulo Contit. Ito raw yung naiisip natin kapag binanggit yung Itbulaga. Si Paulo ba naisip nyo kapag binanggit ang Itbulaga? Alam ko pag pinag-usapan, pambababae, pagiging irresponsableng ama, hindi nagsusustento. Ayan, una mong maiisip si Paulo Contis. Pero Itbulaga,
Wala bang si Paulo Contis may isip mo? Talaga to si Attorney Maggie Garduque, oh. Patawa eh. Ito, basahin natin. Ito rin mga fake news na kumakalat tungkol kay Paulo Contis. Ito. Nagtataka ang mga taga-Itbulaga kung saan nanggagaling ang mga kumakalat na bali-balita tungkol sa kanila, kung ano-anong kwento ang kinakalat sa social media na hindi naman daw totoo. Naranasan ko mismo yan sa programa namin sa DCRH na may mga nagpapadala ng komento sa amin na kesyo nag-resign na raw si Paulo Contis sa Itbulaga dahil hanggang December 31, 2023 na lang daw ang naturang noon time show sa GMA7. Meron din nagkakalat na maaari raw makulong ng 7 taon si Paulo dahil sa paggamit daw nito ng titulong Itbulaga na pag-aari raw ni Tito Vic and Joey. Isa pa raw na pinagtatawanan nila ay yung sinabon daw ng bonggang-bongga si Paulo Contis ng mga halusos. Nagsimula raw kumalat ang mga ganitong fake news na pinag-usapan ang pagkansela sa Tape Incorporated ng trademark na Itbulaga. Sabi ni Paulo hindi na siya apektado sa mga ganitong issue pati ang mga bashing na ibinabato sa kanya. Anya hindi naman talaga mawawala ang mga bashing and fake news lalo sa ganitong panahon. For now, we are very thankful na tuloy-tuloy ang work naming mga host. Masaya ako sa tiwalang binibigay sa akin ng cast, staff, lalo na ang Halosos family. Tuloy lang kami sa pagbibigay ng tulong at saya. Ito si Paulo Contis, magaling din talaga magaganyan, no? Basta lagi niyang sinasabi, paulit-ulit niyang sinasabi, basta nandito lang kami para magbigay ng tulong at saya. Laging ganun, no? Paulit-ulit. Parang politiko na to. Basta nandito lang kami para magbigay ng tulong at saya. Nandito po kami sa Itbulaga pa dahil po sa inyo. Kayo po ang dahilan kaya pumapasok kami araw-araw dito. Kalokohan mo. Sino niloloko mo? Kaya ka nandyan, syempre trabaho mo yan. Gusto mong kumita. Tapos meron ka pang paganyan-ganyan. Ang dahilan po kaya kami nandito dahil kayo po. Gusto po namin makapagbigay ng saya at tulong sa inyo. Ganun din yung binabanggit nila Buboy dyan sa G sa Genly. Pare-parehas yung dialogue nito mga to Pinararating din namin sa legal counsel ng tape na si Atty. Maggie Abraham Garduque ang mga chismis tungkol sa Itbulaga na nagpa-press con sila nung Miyerkules. Nagtataka siya kung bakit si Paulo ang talagang tinatarget ng mga trolls. Trolls talaga? Ang pagkakaalam ko, etong kampo ng Tape Incorporated ng maraming trolls. Kasi yung mga trolls nila, yung mga Facebook pages na nagtatanggol dito sa tape, panay nakatago dun sa picture. Wala naman kami nakikitang vlogger na talagang hayagang humaharap Meron ni ilan, pero karamihan, mga Facebook pages, katulad ni Boknoy, yung isang Facebook page na boring. Kaya mga nakatago lang dun sa picture. Ayan ang mga trolls. Hindi yung mga nagpapakita dyan, nakikita yung muka at talagang naghahayag ng mga bagay-bagay base sa issue. Hindi katulad na itong mga tagapagtanggol ng tape na mga bastos. Kung ano-anong pinagpo-post, malalakas na loob, palibasa, nakatago dun sa saya ng nanay nila. Sabi na to ni Maggie sa PEP, sina Paulo at Isko Moreno ang pinakamatibay sa mga host ng Itbulaga. Eto mga kababayan etong si Paulo Contis matibay talaga yan. Matibay ang pagmumukha niya. Kung magsalita kasi, kala mo pagkalinis-linis. Pero marami po, ito, gagamitin ko, total gumagamit sila ng salitang taong bayan. Alam ng taong bayan kung anong klaseng tao si Paulo Contis. Piruin mo kung maglibre dyan sa Tape Incorporated, bonggang-bongga.
Si yung manager na, Lolit Solis, binigyan ng cellphone. Nagagalit tuloy yung mga netizen. Bigay ka ng bigay sa ibang tao. Masyado kang galante sa ibang tao, pero sa mga anak mo, hindi ka makapagbigay. Oh. Matibay. Hindi lang matibay, makapal pa. Oh. Ito mga kababayan, ito baka mag-agree pa ako ng konti. Si Isko Moreno lang talaga ang pinakamatibay dyan. Siya talaga nagdadala ng tape eh. Sa Real Talk mga kababayan doon sa inyong live, kung wala si Isko, walang manonood sa inyo. Dahil kay Paulo? Hindi. Sirang-sira na si Paulo dyan. Kaya nanonood ang mga tao dahil kay Isko. Kasi maraming Isko niyan sang sumusuporta kay Isko. Kaya sila nanonood ng tape Bulaga. Yan yung totoo. Hindi kung ano-ano yung sinasabi nyo dyan. Ha? Lalong-lalo na to si Tony Garduque. Komedyante na pala to eh. Pero mo, sabi niya, kapag binanggit na bang Itbulaga hindi na raw TBJ iniisip ng mga tao. Iniisip na raw nila si Paulo Contis at si Yorme. Ano ba to? Ano nangyari sa'yo, Tony? Nadali ka lang 2 beses dyan sa IPO Yan kung ano-ano na sinasabi nito ni Atty. Garduque. Pero magaling na abogado si Atty. Maggie. Kaya lang, dito lang sa sinabi niya na kapag binabanggit Itbulaga, si Paulo at si Yorme na ang naisip ng tao. Hindi ako mag-agree dyan. Kalokohan yan. Sinong niloloko ninyo? Sige nga, magpa-survey nga kayo. Huwag nyo ipa-survey yung mga nandyan sa tape, syempre. Umikot kayo sa buong Pilipinas. Mula Batanes hanggang Hulo. Tanongin nyo, kapag binanggit ang Itbulaga, sino naisip nila? At ito, sasabihin ko na sa inyo yung sagot. Hindi si Paulo o si Yorme. Kapag binanggit ang Itbulaga, naisip nila TBJ. At kapag binanggit ang TBJ, unang pumapasok sa kanila, so sa isip nila, Itbulaga. Banggitin mo pangalan ni Paulo Contis. Ano unang isipin ng mga tao? Sige, attorney. Paulo Contis, anong isipin ng tao? Hindi nagsusustento. Babaero. As a friend. Yan ang iisipin ng tao, pero pag binanggit mo Paulo Contis, iisipin Itbulaga. Naku po, Diyos ko. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. At kapag binanggit mo si Isko Moreno, isipin nila Yorme, isipin nila Maynila. Pero hindi Itbulaga. Tony naman. Patawa ka. Komedyante na rin pala to Grabe. So ilang mga kababayan, ako na may nagulat lang dito sa pinagsasabi ni Atty. Maggie Garduque. Kalokohan niya. Ay guro, dapat magpahinga muna si attorney. Mag-relax, medyo chill muna. Baka kasi masyado na siyang na-overwhelm ng kanilang issue dyan sa Itbulaga title na yan. At nagpadagdag pa ng stress dito kay attorney yung 2 beses nilang pagkatalo dyan sa IPO. At meron pang mga dumarating na mga balibalita na ito nga, parating na ang desisyon dito sa copyright infringement na isinampan ng TBJ dito sa Tape Incorporated. So dagdag stress din yan. Kaya payo ko lang kay attorney, ma'am, relax lang, chill lang, para hindi ko ano-ano sinasabi ninyo. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa mga susunod pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.